Kabanata 771. Sa pangatlong pagkakataon, nagkusa si Helios na hanapin siya sa Soul Jewelry na may dahilan para magrente ng mga alahas para sa pakikipagtulungan. Ang tanging layunin niya ay ang makaramdam ng stress si Nolan, at talagang naabot niya ang kanyang layunin sa huli. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng kanyang pinsan sa pamamagitan ng telepono na ang isang pit viper ay nakagat ng isang babae na nagngangalang Maisie at hiniling sa kanya na dalhin si Professor Leonhardt sa kampo ng pagsasanay. Pagdating niya sa training camp, alam niyang seryoso si Nolan sa relasyon nila ni Maisie matapos makita kung gaano siya nag-aalala. Gayunpaman, nang si Nolan ay nahawaan ng virus, tumanggi siyang sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanyang impeksyon at iginiit na makipagdiborsyo kay Maisie. Alam ni Helios na ayaw lang ni Nolan na maging heartbroken si Maisie. Minahal pa rin niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, si Nolan ay hindi isang taong susuko sa kalahati sa anumang bagay kapag naramdaman niyang ito ang tamang paraan. Gayunpaman, kapag kinailangan niyang sumuko, dapat ay mayroon siyang mga dahilan para gawin iyon. Matapos ang aksidente ni Maisie, nakita ni Helios kung gaano nagsisisi si Nolan sa kanyang desisyon. Bagamat tila walang pakialam si Nolan kay Maisie sa loob ng 3 taon na iyon, palihim pa rin siyang nagpadala ng isang tao para hanapin siya. Alam ni Riley na si Maisie ay nasa Morwich, ngunit hindi niya sinabi sa sino man ang tungkol dito. Siya yon. Siya ang nagpadala ng mensahe kay Nolan ng palihim, kaya iniisip nilang lahat na ito ay nag-leak out mula kay Riley. Sa kasamaang palad, kahit na pumunta si Nolan sa Morwich, hindi pa rin niya magawang makita ito. Matapos mahawa ng virus, siya ay may matinding sakit, ngunit pinahirapan pa rin niya ang kanyang sarili. Nakikita ng lahat, pati na si Helios, kung gaano niya kagustang puntahan siya. Sa makatuwid, nagpa siya si Helios na bigyan siya ng pabor. Sinuhulan niya ang isang tao mula sa Hans Palace sa Morwich para makakuha siya ng larawan ni Alice. Hindi siya natatakot na mabuking. Kung tutusin, kahit na mangyari, kung si Alice talaga si Maisie, at least iisipin niyang mga tauhan ni Nolan ang naghahanap sa kanya. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan sila, at nakasalalay sa kanila kung sila ay magkakasundo o hindi. Paglabas ni Helios sa ospital, nabangga niya sina Quincy, Daisy, at Colton. Nakangiting bati ni Daisy, Godfather Helios, nandito ka rin ba para bisitahin si Daddy? Hinaplos ni Helios ang kanyang buhok at ngumiti ng mahina. Oo. Tumingin sa kanya si Daisy na nakataas ang ulo at nagtanong, so gising na ba si Daddy? Natigilan si Helios. Then, he heard Daisy continue saying, sabi ni Lolo, matagal daw natutulog si Daddy. Kailan ba siya madjay gising? This is the first time I see someone who can sleep for so long. Bakas ng sakit ang mga mata ni Helios habang nakatingin sa inosenteng mukha ni Daisy. Hindi niya alam kung paano siya sasagutin. Nakonsensya siya at hindi niya alam kung paano niya dapat harapin ang mga batang ito ngayon. Kung tutusin, siya ang humila kay Nolan sa gulo na ito. Nakikita ni Quincy na nababagabag si Helios, kaya't siya ay pumunta upang pagaanan ang sitwasyon. Daisy, pagod na pagod ang tatay mo, kaya medyo matagal pa ang tulog niya. Huwag kang mag-alala, madjay gising siya sa ibang araw. Naniwala si Daisy kay Quincy, ngunit pinag-cross ni Colton ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at napaisip. Dumating si Riley sa Royal Academy of Music para sa isang panayam. Tinala na rin niya si Maisie dahil kinakabahan siya. Hindi siya tinanggihan ni Maisie at sumama sa kanya. Kahit na nararamdaman ni Riley na masama ito para sa kanya o gawin mo ito, ayaw niyang madamay si Maisie. Sa kalungkutan sa ospital o sa kumpanya. Sa makatuwid, naisip niya na dapat niyang ibaling ang kanyang atensyon sa iba. Bakit hindi ka sumama sa akin? Natatakot ako, sabi ni Riley pagkatapos niyang huminto sa harap ng interview building. Sa totoo lang, kinakabahan talaga siya at natatakot. Walang magawang tumawa si Maisie at sinabing, kahit na sumama ako sa iyo, kailangan mong pumunta sa interview ng mag-isa. Riley pouted and said, iba naman yon. Mas scared ako kapag nasa labas ka. Pumasok si Maisie sa building kasama si Riley. Maraming tao ang naghihintay sa labas ng interview room. Kabanata 772. Wala sa kanila ang nakasuot ng profesional na kasuotan. Lahat sila ay nakabihis ng maayos at mukhang matalim. Isinuot ni Riley ang kanyang light green na custom-made na damit. Ang pattern ng bulaklak sa gilid ng kanyang damit ay parang buhay, at mayroong isang string ng mga perlas na nakaimbed sa puntes ng kwelyo.
Ang kanyang hanggang balikat na buhok ay nakatali sa isang bulaklak na tirentas upang ipakita ang kanyang mukha. Naglagay lang siya ng light makeup na nagbibigay sa kanya ng elegante, classy, at graceful vibe. Ang mga taong naghihintay sa labas ay lumingon at tumingin kay Riley, dahilan para hindi siya makomportable. She lowered her head and mumbled, "Mukha ba akong kakaiba, Zay?" Tinapik ni Maisie ang kanyang balikat at sumagot, "Maging mas kumpiyansa sa iyong sarili, okay?" Kinuha ni Riley ang number niya at pumunta sa gilid para maghintay ng turn niya. Habang parami ng parami ang pumapasok para sa interview, lalo siyang hindi mapakali. Nang makita ni Maisie ang kanyang nakakuyom na mga kamao sa kanyang kandangan, may naisip siya at tumingin sa labas sa bintana. "Riley, I remember you used to tell me that when you were performing on stage, you would treat the people below the stage as they are singkamas at hindi kakabahan. Ginamit ko ang pamamaraan mo noong nagpa-interview ako sa Luxella Inc." Natigilan si Riley. Ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan siya at sinabing, "Matagal na. Naaalala mo pa ba iyon?" Napangiti si Maisie. "Libo-libong tao ang kaharap mo sa entablado noon. Kaharap ko lang silang dalawa." Walang sinabi si Riley. Iniabot ni Maisie ang kamao sa kanya. "Ito naman, Riley, dumating na ang oras para makabalik ka." Ito ang nagparamdam kay Riley na parang bumalik siya sa kanyang high school days. Sa tuwing magpe-perform siya sa entablado, ginagamit ni Maisie ang hand gesture na ito para ma-motivate siya. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at nakipagkamao siya kay Maisie. "Good luck sa sarili ko." Nang lumabas ang examiner at tinawag ang pangalan ni Riley, huminga siya ng malalim at pumasok kasama ang examiner. Maluwag ang interview room, at 5 interviewer lang ang nasa loob. Naglakad si Riley sa gitna, at nagliwanag ang mga mata ng 5 mga interviewer. Tumanggaw sila bilang kasiyahan nang makita ang kasuotan ni Riley. Yumuko sa kanila si Riley at binati, "Hello, my name is Riley Hill, 27 na ako ngayong taon, at narito ako para makapanayam bilang instructor para sa departamento ng orkestra." Pinuksan ng isang tagapanayam ang profile ni Riley, inayos ang kanyang salamin, at sinabing, "Ikaw ay isang estudyante ng departamento ng orkestra sa Northwest University. Bakit sinasabi dito na hindi ka graduate?" Napakuyom ng mahigpit si Riley. Huminga siya ng malalim, kumalas ang kamao, at sumagot, "Oo. Hindi ako nakapagtapos dahil sa isang aksidente." Ang isa pang tagapanayam ay sumabat at nagtanong, "Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa aksidente?" Ang mga pilikmata ni Riley ay kumikislap, at hindi niya namamalaya na ibinaba ang kanyang ulo. Pabalik-balik sa bintana si Maisie na naghihintay sa hallway. Iniisip ko kung kumusta siya doon. Bigla siyang nakarinig ng sunod-sunod na yabag sa likuran niya. Lumingon siya at napansin niya na ang papasok ay isang lalaking matangkad. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nagtanong, "Naka-recover ka na ba sa iyong mga sugat, pinsan?" Si Luis ay nakasuot ng gray na trench coat na may itim na turtleneck shirt. Dahil matangkad siya ay lalo pang pinatingkad ng trench coat ang kanyang balingkinitang figure ng katawan. Inilagay niya ang 2 kamay sa bulsa at sinabing, "Well, minor injury lang. Wala namang seryoso." Tumingin siya sa silid ng panayam at nagtanong, "Pinakiusapan ka ba ni Riley na sumama sa kanya?" Nagkibit balikat si Maisie at sumagot, "Yeah. At saka, nag-aalala rin ako sa kanya." Pagkatapos noon, ngumiti siya kay Luis at nagtanong, "Nag-aalala ka rin ba sa kanya, pinsan?" Naikuyom ni Luis ang kanyang kamay sa isang kamao at inilagay ito sa harap ng kanyang mga labi. Tumikim siya, ngunit wala siyang sinabi. Tumawak ang ngiti sa mukha ni Maisie nang magtanong, "Hindi mo ba sasabihin kay Riley?" Natigilan siya, "Sabihin mo sa kanya kung ano ang iyong damdamin." Tumingin si Maisie sa labas sa bintana. Sa paghusga mula sa emosyonal na katalinuhan ni Riley, maaaring tumagal ng mahabang panahon bago niya ito mapagtanto. Matagal na natahimik si Luis bago sumagot, "Ayos lang. Kaya kung maghintay." Noon lumabas si Riley sa interview room. Natigilan siya nang makita si Luis, at bumilis ang tibok ng puso niya. Anong ginagawa mo dito?" Kabanata 773. Napatingin si Luis sa kanya. Bagamat siya ay tila kalmado sa panlabas na anyo, libo-libong mga emosyon ang lumulutang sa loob niya ngayon. Nang makitang wala siyang sasabihin, pumunta si Riley kay Maisie. Tanong ni Maisie, "How was it? Okay na ba ang lahat?" She smiled awkwardly and said, "Wala akong ideya. Pinauwi nila ako at hintayin na lang ang tawag nila." Nang may sasabihin pa sana si Maisie, nakatanggap siya ng tawag mula kay Francisco.
Pumunta siya sa gilid at sinagot ang tawag, naiwan sina Riley at Luis na nakatayong nakatingin sa isa't isa na awkwardly. Inangat ni Riley ang kanyang ulo, at nang makasalubong niya ang tingin kay Luis, umiwas siya ng tingin. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nakakahiya naman. Pinag-cross ni Luis ang kanyang mga braso at pinag-aralan siya mula ulo hanggang paa. Well, hindi naman ganoon kalala kapag nagsusuot ka ng ganito paminsan-minsan. Nawala agad ang tensyon sa pagitan nila nang lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi. Hindi na nakaramdam ng kaba si Riley, at sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ganoon ba talaga ako kasama kapag hindi ako nakasuot ng ganito? Tiningnan niya ito ng mabuti at sumagot, well, not really. Tumayo si Riley sa akimbo, at nang may sasabihin sana siya, bumalik si Maisie at sinabing, mayroon akong apurahang bagay na kailangan kong asikasuhin ngayon. Luis, tulungan mo akong pauwiin si Riley. Tumanggaw si Luis, natigilan si Riley. Napatingin siya sa paalis na figure ni Maisie. Paano ka? Paano mo ako nagawang iwan ng ganito? Lumabas si Riley sa interview building. Alam niyang sinusundan siya ni Luis, ngunit hindi niya ito hihintayin. Biglang may sumilay sa kanyang tainga mula sa likuran. Talagang nagulat ako na kaya mong maglakad ng ganoon kabilis gamit ang maiikling paa mo. Biglang napatigil si Riley sa kanyang kinatatayuan. Tumingon siya at may gustong sabihin bilang kapalit, nang lumapit sa kanya ang isang payat na figure, at nakabalot sa kanya ang isang trench coat. Ang trench coat ay mayroon pa ring temperatura ng katawan, at may mahinang amoy ng lavender. Ipinagpalagay ni Riley na ito ang panglaban ng panlaba. Natigilan si Riley ng ilang segundo bago niya blankong sinabi, hindi ako nilalamig. Natigilan si Luis, Professor Lucas, narinig ni Luis ang pangalan niya at napaangat ang ulo niya. Ilang estudyante mula sa kanyang klase ang naglalakad papunta sa kanya. Si Riley ay nakatayo sa harap ni Luis na kasing tigas ng isang ramrod, at hindi siya naglakas loob na iikot ang kanyang ulo. Tumanggaw siya sa grupo ng mga estudyante, at nang makita nila si Riley, na suot ang kanyang trench coat, nagtanong sila, Professor Lucas, girlfriend mo ba siya? Gayunpaman, hindi iyon ang pinaka nakagulat sa kanila. Ang mas ikinagulat nila ay may girlfriend si Luis. Ibinaba ni Luis ang kanyang ulo para tingnan si Riley at walang ekspresyon na sinabi, she's my fiancé. Kinagat-kagat ni Riley ang kanyang kuko, at natigilan siya nang marinig ang sinabi ni Luis. Ang grupo ng mga mag-aaral pagkatapos ay nagsimulang tumawag sa kanya ng Mrs. Lucas. Medyo nakaramdam siya ng hiya. Nang may sasabihin pa sana siya, idiniin ni Luis ang kanyang ulo sa dibdib nito, na tila ba hawak siya nito, at sinabing, tumigil na kayo. Mahiyain si Mrs. Lucas, napansin ng grupo ng mga estudyante na namula ang dulo ng tenga ni Riley, at sila ay humagalpak ng tawa. Masyadong mahiyain si Mrs. Lucas. Hinawakan ni Luis ang kanyang namumulang tainga gamit ang kanyang mga daliri at tumawa. Oo, kung tutusin, ito ang unang beses na lumabas siya kasama ko. Hindi alam ni Riley ang sasabihin. Naghanda si Samantha ng masasarap na pagkain at hiniling kay Francisco na imbitahan si Maisie sa kanilang bahay para kumain. Medyo, hindi komportable si Maisie dahil sa mainit na pagtanggap ni Samantha. Sabi niya, okay lang po Mrs. Green. Ako na mismo ang gagawa. Huwag kang mag-alala. Just sit down and make yourself home, sabi ni Samantha habang naglalagay ng mangkok ng sopas sa harap ni Maisie. Inangat ni Francisco ang kanyang ulo at sinabing, Nay, gusto ko rin ng sopas. Bakit hindi mo ako dinalhan ng isang mangkok? Hindi siya pinansin ni Samantha. Kunin mo ng sarili mo. Walang ibang pagpipilian si Francisco kundi ang pumunta sa kusina at kumuha ng sopas. Nilaibat ni Maisie ang paligid ng bahay. Ang bahay ay mukhang spick at span. Bagamat hindi ito kasing luho ng villa, ito ay maaliwalas. Mrs. Green, mag-isa ka lang dito. Tumanggaw si Samantha. Oo, mas tahimik dito. Kabanata 774. Francisco chimed in, Inay, paano kung kumuha ako ng maid para sa iyo? Hindi ako madalas makakapunta dito, at hindi ako komportable na mag-isa ka lang dito. Tumingin sa kanya si Samantha at sumagot, ayaw ko ng pinaglilingkuran, at mas madali para sa akin na gawin ito sa aking sarili. Ibinaba ni Maisie ang ulo niya. Dati ay miyembro ng Boucher si Samantha. Kahit na nakatira siya sa isang malaking villa at maraming maid sa kanyang beck and call, nakasanayan niya ang kanyang bagong buhay matapos itong isuko. Gayunpaman, ang ilan sa mga kababaihan na nakuha ginagamit sa isang pribilehiyong buhay ay hindi maaaring tanggapin ang pagkakaiba bilang lantaran bilang Samantha.
Pasensya na sa araw na iyon. Gusto ko lang sana kayong i-treat sa isang pagkain, pero hindi ko inaasahan na sa huli ay sisirain ko ito. Tumingin si Maisie sa kanya at sinabing, huwag mo sana sabihin iyon, Mrs. Green. Pareho naming alam ni Tito Kennedy na hindi mo kasalanan iyon. Ibinaba ni Samantha ang ulo ng itaas ni Maisie si Kennedy. Sabi niya, hindi, kasalanan ko iyon. Kung hindi dumating sa tamang panahon sina Francisco at Helios. Grabe sana ang sitwasyon. Ibinaba ni Francisco ang mga kagamitan at sinabing, huwag kang mag-alala, inay. Ipinapangako ko sa inyo, hindi na ako papayag na guluhin ka ulit ni Papa. Tahimik nang umiti si Samantha. Nang matapos sila, pumunta si Samantha sa balkonahe para sagutin ang isang tawag. Kinolekta ni Maisie ang lahat ng ulam sa mesa at dinala sa kusina. Sinundan siya ni Francisco papasok sa kusina at tumabi sa kanya. Nang may ngiti sa mukha, sinabi niya, munting Diyosa, lahat ba ng babaeng may asawa ay kasing magiliw at marangal mo? Sumulyap sa kanya si Maisie at sumagot, mukhang magiliw at marangal ba ako sa iyo? Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy. Kung nakilala kita noon pa, baka ikaw na ang asawa ko ngayon. Iwinasiwas ni Maisie ang tubig sa kanyang mukha. Ano ba ang iniisip mo? Umimik si Francisco at saka seryosong nagtanong, kailan mo ako babayaran ng 2,000 na utang mo sa akin? Nag-isip sandali siya at sumagot, depende sa mood ko. Nagpatuloy si Francisco. Magkakaroon ba ng mga babae? Nagulat si Maisie. Inikat niya ang ulo para tumingin sa kanya at natawa. Mr. Boucher, kailangan mo pa ba akong ipakilala sa iyo ang mga babae? Hinimas ni Francisco ang dulo ng ilong at sumagot, may chance na mas reliable ang mga babaeng kilala mo, may iba ka bang kapatid? Natigilan si Maisie. Mga kapatid, ha? Bigla niyang naisip sina Willow at Linda, pero pareho silang wala ngayon. Pagkalabas nila sa apartment ni Samantha, pinababa ni Francisco si Maisie. Napahinto si Maisie at tumalikod. Okay, pwede ka nang bumalik ngayon. Nakaparada lang ang kotse ko sa labas. Idinikit ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, sumagot si Francisco, okay. Ingat ka sa pag-uwi. Sumakay si Maisie sa kotse, at pinagmasdan ni Francisco habang papalayo siya. Ang babaeng nagtatago sa likod ng puno na hindi kalayuan ay tinulak ang brim ng kanyang sombrero. Tila nagulat siya nang makita ang eksena. Hindi ba ang babaeng iyon ang asawa ni Mr. Goldman? Ano ba ang ginagawa niya kay Mr. Boucher? Nang makita niyang bumalik si Francisco sa apartment, medyo lumubog ang mukha nito. Hindi maaaring si Mr. Boucher ay manatili sa isang murang apartment tulad ng isang ito. Pwede bang ganoon? Dumating si Maisie sa ospital sakay ng kanyang kotse. May isang glass bottle na puno ng paper star sa mesa sa tabi ng kama. Tinignan niya ang bote at tumawa. Tila sa kanya ay tiniklap ni Daisy ang mga bituin ng papel. Nanatili pa ring walang malay si Nolan, at hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng paggising. Tinignan siya ni Maisie mula sa gilid ng kama, at napuno ng lungkot ang puso niya. Tumidilim na ang langit sa labas ng bintana. Maliwanag ang neon light sa malayo. Isang sinag ng liwanag ang naaninag sa kisame ng ward at hinabol ang kadiliman. Nakahiga si Maisie sa gilid ng kama. Naramdaman niya na may kamay na humahaplos sa pisngi niya. Parang nananaginip lang siya. Kabanata 775. Nagising si Nolan sa panaginip, at tuluyang gama po ang nakabitin na puso ni Maisie. Hinaplos niya ang kamay at lalo pang nahulog sa panaginip na nasa tabi niya ito. Puti na ang langit sa di kalayuan, at ang maliwanag na liwanag ay dahan-daang iminulat ni Maisie ang kanyang mga mata. Nang hindi niya makita si Nolan sa kama, napabangon siya. Nolan! Sigaw niya, ngunit walang tugon mula sa ward. Sumugod si Maisie sa corridor at pinigilan ang isang nurse na dumaan. Nakita mo ba ang pasyente dito? Napatulala ang nurse, hindi ba siya nasa? Tumingin siya sa ward at namutla ang mukha niya. Nasaan na siya? Nagmamadaling ibinalita ng nurse na nawawala si Nolan sa nurses' station. Tumingin si Maisie sa bakanting ward, at nanginginig ang kanyang puso. Mukhang may naalala siya at nagmamadaling tinungo ang elevator. Huli na ng taglagas, at malamig ang simoy ng hangin sa umaga. Ang damuhan at ang landas na bato ay natatakpan ng mga nahulog na dahon. Tiningnan ni Maisie ang bawat pasyenteng dumaan sa kanya, sinusubukan niyang hanapin ang pamilyar na figure. Alam niyang nagising na siya at dapat nasa ospital pa rin siya. Bigla siyang napatigil. May lalaking nakaupo sa bench hindi kalayuan sa kanya. Dahil sa kanyang malakas na instinct, sinugod niya ang tao at sumigaw, Nolan.
Nagulat ang lalaking nakaupo sa bench. Umagal ang lakad ni Maisie at umikot sa kanya. Noon lang ay dahan-daang nilingan siya ni Nolan. Bahagya siyang humihingal, at namumula ang kanyang pisngi dahil buong oras siyang tumatakbo. Ang kanyang buhok ay nagulo sa hangin at nagulo sa mga butones. Ang kanyang mga mata ay pula sa paligid ng mga gilid, at may mga luha sa mga ito. Pumilis ang tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata nila ni Nolan. Tumayo siya at pumwesto sa harapan niya nang walang sinasabi. Ang lamig ng mukha niya. May surge of emotion sa kaibuturan ng kanyang mga mata, pero pinakalma niya ang mga ito. Tahimik na tumingin sa kanya si Maisie. Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay at ipinatong ang kanyang mga daliri sa kanyang mga kilay, sa kanyang mga mata, at sa kanyang mga pisngi. Mainit ang kanyang palad, at ang paraan ng paghaplos nito sa kanya ay pamilyar gaya ng dati. Pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal, sabi ni Nolan, dahilan para mapayakap si Maisie sa kanyang mga bisig at tumulo ang kanyang mga luha. Hinampis niya ang dibdib nito at sinabing, Nolan, sinungaling ka. Nagsinungaling siya sa kanya minsan sa Staslow. Nagsinungaling siya sa kanya na ibabalik niya si Wayland. Nagsinungaling din siya sa kanya sa Winston Island sa pagsasabi sa kanya na hintayin siyang bumalik. Pinayagan siya ni Nolan na ilabas saglit ang kanyang pali bago siya niyakap ng mahigpit. Ibinaba niya ang kanyang ulo, hinalikan niya ang tuktok ng kanyang ulo at sinabi sa namamaos na boses, kasalanan ko. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nahuli si Maisie sa pagitan ng pagtawa at pagluha. Hinawakan ni Nolan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang kanyang daliri. Umalaklak siya ng malalim, sinabi niya, sige, tumigil ka na sa pag-iyak. May patong ng ambon sa kanyang lumuluha na mga mata, at lalo itong naging kaibig-ibig. Napanaginipan kita kagabi. Oo, alam ko, sagot ni Nolan habang bahagyang pinupunasan ang mga luhang palm attack mula sa kanyang mga mata. May ngiti sa kanyang mga mata habang idinagdag niya, marahil narinig ko ang iyong pagtawag. Sa huli, natagpuan sila ng mga nurse. Tinawagan din nila si Nicholas at sinabing nagising na si Nolan. Nang matapos ng doktor ang brain CT scan para kay Nolan, nilapitan siya ni Nicholas at tinanong, Doktor, okay lang ba ang anak ko? Sumagot ang doktor, sa paghusga sa resulta ng CT scan, walang anumang issue sa ulo ni Mr. Goldman. Dahil nagising na siya, wala nang dapat ipag-alala. Parehong nakahinga ng maluwag sina Quincy at Nicholas nang marinig nila ang sinabi ng doktor. Bagamat tila walang pakialam si Nicholas kay Nolan, nag-aalala pa rin ito sa kanya sa tuwing siya ay nasa panganib. Habang nakahinga siya ng maluwag sa yaman ng anak dahil maraming beses niyang nagawang takasan ng kamatayan, nag-aalala siyang baka mangyari ulit sa kanya ang ganoong bagay. Dahil nagising na si Nolan, naisipan niyang tawagan si Titus at sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kung tutusin, parehong nasa ibang bansa sina Wayland at Titus, at sigurado siyang nag-aalala sila kay Nolan. Kabanata 776. Sa ward, sumandal si Maisie sa dingding at tumingin kay Nolan, na nagbabasa ng libro kasama ang mga bata. Pinanggit ni Daisy na si Helios ay bumisita sa kanyang ama ilang araw na ang nakalipas, at isang mahinang ngiti lamang ang itinugon ni Nolan. Sa paghusga sa kilos ni Nolan, nakatulad noon nang mag-react siya sa komento ni Daisy tungkol kay Helios, alam ni Maisie na nanambalik na ang alaala ni Nolan. Kailangan pang pumasok ng dalawang bata sa paaralan, kaya bumalik si Nicholas para sunduin sila at sinabihan si Nolan na magpahinga ng mabuti. Ang dalawang bata ay nagpaalam sa kanilang ama at umalis kasama si Nicholas. Aalis na rin si Maisie sa ward nang pigilan siya ni Nolan. Nakatayo pa rin siya sa likod ng pinto. Nang mapansin niyang papalapit na ang figure sa kanyang likuran, hindi na siya lumingon bagkus ay binawi na lamang niya ang kanyang kamay na nakahawak na sa doorknob. Niyakap siya ni Nolan mula sa likod at ipinatong ang baba sa balikat niya. Galit ka pa rin ba? Walang sinabi si Maisie. Pagkatapos ay hinalikan niya ang kanyang tainga gamit ang kanyang mainit na labi. Hindi na ako magsisinungaling sayo. Nilingan siya ni Nolan, iniharap sa kanya, at sinapo ang kanyang leeg gamit ang magaspang niyang palad. Hindi nakita pag-aalalahanan sa hinaharap. Napatingin si Maisie sa kanya. Mahalaga ba ang lahat ng pangako mong ito? Bumaba ang tingin niya sa kanya. Oo, inilayo ni Maisie ang mukha. Kung gayon, magtitiwala ako sa iyo kahit minsan. Dapat ay makapagpahinga ka ng mabuti ngayon. Napangiti si Nolan. Hindi ka ba babalik at sasamahan ako? She sounded exasperated. Maaari ka nang bumangon sa iyong higaan at maglakad-lakad pa nga ngayon, kaya bakit pa ako babalik para samahan ka?
Hindi ko gagawin iyon. Isang kislap ng amusement ang sumilay sa kanyang mga mata nang sabihin niya sa mahinang boses, ang aking asawa ay parang napakakoketeses kapag siya ay nag-aalboroto. Natigilan si Maisie ng ilang segundo. Matapos makasama ng mahabang panahon si Nolan, na nawalan ng alaala, maging siya ay naging isang bata. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, ang kanyang mga paa ay umalis na sa lupa at nakalawit sa himpapawid. Siya ay kinuha ng paalang. Inilagay siya ni Nolan sa kama, humiga kaagad sa tabi niya, at niyakap siya. Naaalala ko na ang lahat. Nakulong si Maisie sa kanyang mga bisig, at buo ang kanyang hininga at temperatura ng katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga talukap at itinikom ang kanyang mga labi. Ano ang naaalala mo? Lahat bago at pagkatapos ng pagkawala ng aking memorya, tugon niya. Matagal na natigilan si Maisie, saka biglang ngumiti. Naaalala mo ba ang lahat ng katangahang ginawa mo? Hinalikan siya ni Nolan sa noo at hinaplos ang itim na buhok sa likod ng ulo niya. Oo, naaalala ko ang lahat. Hindi nagsalita si Maisie. Magkayakap lamang ang dalawa sa kama, nakaramdam ng kasiyahang muling magkita pagkatapos ng panandaliang pagkawala ng malay, at wala ng ibang ginawa. Pumalik si Nolan sa Black Gold Group. Dahil sa pagbabago ng kanyang presensya at ugali, namangha ang mga empleyado na tila nagbalik ang dating Mr. Goldman. Nakita ni Nolan si Helios na nakaupo sa sopa, naghihintay sa kanya nang pumasok siya sa kanyang opisina, at nagpalitan ng tingin ang dalawa. Huminto si Quincy sa labas ng pinto at isinara ito. Pumunta si Nolan sa sopa, umupo, at sumandal sa likod ng sopa. Tumingin sa kanya si Helios at sinimulan ang usapan. Nabawi mo na ba ang iyong mga alaala? Pinagkrus ni Nolan ang kanyang mga paa. Sinabi sa akin ni Daisy na pumunta ka sa ospital upang bisitahin ako. Ibinaba ni Helios ang kanyang tingin at ngumiti. Magiging makasalanan ako kung mamamatay ka. Pinagsalikop ni Nolan ang kanyang mga kamay, inilagay sa kanyang mga tuhod, at mahinang sinabi. Ako ay isang bato. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Dahil nabawi mo ang iyong mga alaala at maayos na ang iyong kalagayan, dahan-daang tumayo si Helios, dapat na akong bumalik ngayon. Naglakad si Helios sa pintuan, at doon na nagmula sa likuran ang malalim na boses ni Nolan. Ang Eastwood Enterprise ay namuhunan sa isang proyekto sa pamumuhunan sa ibang bansa kamakailan. Maaari mong subukan ito. Natigilan si Helios at napalingon sa kanya. Sinusubukan mo bang tulungan ako? Kinuha ni Nolan ang bakanting tasa sa mesa. Tungkol sa kung gusto mong gawin ito, nasa iyo na iyon. Tumawa si Helios, binuksan ang pinto, at lumabas ng opisina. Ipinadaos-daos ni Nolan ang kanyang mga daliri sa bibig ng tasa, at ang sulok ng kanyang mga labi ay kumaibat habang siya ay nagbigay ng isang tahimik na ngiti. Nagmaneho si Maisie pabalik sa Blue Bay Villa. Ang lahat ay hindi naging malinaw pagkatapos ng 3 taong agwat. Kabanata 777. Bumaba si Maisie sa sasakyan, tumayo sa bakuran, at napagtanto na tumutubo ang mga damo sa lahat ng bulaklak sa looban. Ang lock ng pinto ay may fingerprint access na nakalagay dito. Pumasok siya sa sala pagkatapos ay unlock ang pinto gamit ang fingerprint niya. Ang lahat ng muebles ay natatakpan ng hindi tinatabla ng alikabok na tela, at ang mga dingding at mga chandelier ay mukhang bago. Dumating ang tawag sa telepono ni Nolan sa oras na ito, at kinuha niya ito. Mukhang napakalaya mo, ha, Mr. Goldman. Nasaan ka? Pinuksan ni Maisie ang sintas ng French window. Hulaan mo. Nakangisi si Nolan habang papasok sa looban. Gusto mo talagang hulaan ko. Nakatayo si Maisie sa likod bahay, nakatingin sa seascape sa di kalayuan. Napakatalino mo. Dapat ay mahulaan mo ito. Ngumuso siya. Nagulat si Maisie nang marinig niya ang pisikal na yabag na dumating sa pamamagitan ng tawag, at napakalinaw ng mga ito. Tahimik na tumakip sa kanyang ulo ang isang silweta, at ang isang payat at matangkad na figure ng isang lalaki ay naaninag sa window pane. Sa sumunod na segundo, isang pamilyar na Gucci cologne ang tumagos sa kanyang mga butas ng ilong ito ay amoy banayad at mahina. Mananalo ba ako ng premyo kung tama ang hula ko? Agad na lumingon si Maisie, at si Nolan ay nakatayo sa harapan niya. Nagsasalita sa telepono at nakatingin sa kanya pababa. Ibinaba niya ang telepono at natigilan ng 3 segundo. Sinusundan mo ba ako? Ipinatong ni Nolan ang kanyang mga daliri sa kanyang dibdib. This is known as the consonants that we share. Pinigilan niya ito at nagtaas ng kilay. Hindi ako naniniwala sa kalokohan mo. Saka siya tumalikod at naglakad palayo. Bahagyang napakurap-kurap si Nolan at natigilan sa pwesto.
Matapos makabawi mula sa kawalan ng ulirat, pumasok siya sa bahay at pinanood habang tinatanggal niya ang lahat ng dustproof na tela. May gustong bumili ng villa na ito 3 taon na ang nakakaraan. Ang pagkilos ni Maisie ay huminto ng ilang segundo. Bahagyang gumagalaw ang labi niya. Hindi ko maisip na ibenta ito. She chuckled. Bakit? Huminto si Nolan sa kanyang harapan, mukhang walang malasakit ngunit maamo, at naglagay ng solemn na ngunit nakangiting ekspresyon. Dahil ang villa na ito ay naglalaman ng mga alaala na pinagsasaluhan natin. Bahagyang kumunat ang noo ni Maisie. Bakit parang medyo mali ito? Tumigilid si Nolan at lumapit sa kanya habang ang isang nagninangas na liwanag ay sumiklab sa kanyang malalalim na amber na mga mata. Ang sala, ang mga silid sa itaas, at ang kusina, marami tayong masasayang alaala sa mga lugar na ito. Madalas akong nananatili dito ng mahabang panahon kapag wala ka rito, iniisip ang tungkol sa kanila. Mabilis na itinaas ni Maisie ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig, na pinipigilan siyang magsalita, habang ang kanyang mga pisngi ay uminit ng sobra. Ikaw, kakabawi mo lang ng mga alaala mo, at puro karumal-dumal na bagay ang iniisip mo. Hinalikan ni Nolan ang kanyang palad at nakatitig sa kanya ang mga mata. Hindi ba ako nag-iisip tungkol sa parehong mga bagay noong ako ay amnesic? Hinawakan ni Nolan ang binawi na kamay ni Maisie, kinuha siya sa kanyang mga bisig, at hinalikan ang kanyang mga templo. Pinapanto mo ba ako dito dahil plano mong balikan ang mga sandaling iyon kasama ako? Hindi kita hinikayat dito. Sure enough, pinangungunahan na naman ako ng ilong sa sandaling mabawi ng lalaking ito ang kanyang mga alaala. Inilagay siya ni Nolan sa sopa at samandal sa kanya, at ang tanging nagawa niya ay samandal patalikod. Hinalikan niya ang mga labi nito at iginiya ang mga kamay nito para tanggalin ang butones ng shirt nito habang ganoon din ang ginagawa sa kanya hanggang sa pareho silang hiyubot-hubad. Ang malabong mga figure na makikita sa window pane ay yumayanig at hindi man lang makapagsalita si Maisie sa buong proseso. Ang kanyang kamalayan ay nakulong sa kaguluhan at nabalot ng kanyang nakakapasong pagnanasa. Parang binalikan niya ang lahat ng mga sandaling iyon mula sa 3 taon na nakalipas sa isang ulirat. Ang mga taong nagpa-party sa Glitz Club ay nagpapakasasa sa kanilang sarili sa pagsasaya at kahalayan. Ang mga ilaw na kumikislap sa club ay pangunahing asol. Ang mga mananayaw sa entablado ay nagtanghal kasama ang lahat ng mayroon sila. Pinaikot nila ang kanilang mga balakang at mukhang mapang-akit at mapang-akit. Ang mga bisita sa ilalim ng entablado ay nag-e-enyuman at nag-e-enjoy ng husto. Si Katrina ay nasa isang pribadong silid, nakikipag-inuman kasama ang kanyang mga bisita at inaasikaso ang kanilang mga pangangailangan. Kumapit siya sa mga bisig ng isang mayamang lalaki at ininom ang anumang iniabot sa kanya sa mga baso ng alak. Wala pang kalahati ng alak ang natitira sa baso, pinulupot niya ang kanyang mga braso sa braso ng lalaki at sinabing, Mr. Jivkov, hindi ako sanay sa pag-inom. Kailangan mong gampanan ang responsibilidad na alagaan ako kapag nalasing ako sa iyong mga bisig. Nagustuhan ni Mr. Jivkov ang kanyang alindog at delicacy. Nabighani siya sa kanya at inilagay ang mga braso sa baywang niya. I'll be more than happy to take care of you if you can get drunk in my arms. Kabanata 778. Sumabay si Katrina sa pagtawa niya. Matapos iwan si Eugene, ang kanyang buhay ay sumailalim sa mga pagbabago sa mundo, at ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pamumuhay ay napakalaki kung kaya't nahirapan siyang tanggapin ito. Ayaw niyang bumalik sa buhay na mayroon siya bago makilala si Eugene. At dahil hindi siya maaaring magpakita sa harap ni Eugene at kailangan niyang magtago sa publiko, ang Glitz Club ang tanging lugar na kukuha sa kanya. Alam niyang hiwalay na sa asawa si Eugene, pero hindi niya inaasahan na sa kondominium niya nakatira ang dating asawa nito. Hindi kaya na wala kay Eugene ang kalahati ng kanyang mga ari-arian at ari-arian sa panahon ng mga pamamaraan ng diborsyo, at pumayag ang babae na iwan siya nang walang anumang nakuha mula sa kanya. Damn it, kung hindi lang nalantad ang eskandalo sa pagitan namin ni Eugene, at hindi pa rin alam ni Eugene ang mga sikreto ko sa cellphone ko, bakit kailangan kong manatili dito at itapon ang sarili ko sa mga matanda at maruruming lalaking ito para mabuhay? Those videos ended all possibilities for me as I've completely offended Eugene because of them. Pero paano nalaman ng bitch na si Elena ang tungkol sa mga litratong itinatago ko sa aking telepono? Walang ibang may access sa aking telepono maliban sa aking sarili. Nagbigay ng dahilan si Katrina para pumunta sa restroom at lumabas ng private room. Tumating siya sa dulo ng corridor at tumawag sa telepono. She asked immediately after the call got through,
ang tagal na, hindi mo ba nalaman kung nasaan na ang beach na yan? Si Elena ay hindi nakatira sa Chases Manor. Tumawag pa si Katrina at tinanong ang kanyang ama, na halatang walang puso para i-block ang kanyang numero. Wala na talaga siyang choice kundi gugulin ang perang kinikita mula sa mga matatandang iyon para suhulan ng ilang tao para tulungan siya sa mga gawain. Hinding-hindi ako susuko hanggang hindi ko nalalaman kung nasaan si Elena. Pero sinasadya ba niyang magtago sa akin? Mangarap ka, kahit wala na akong mga video. Masisira ko pa rin ang reputasyon ng beach na yon. Ito ang utang sa akin ni Chases, kaya't wala sa kanila ang makakatakas sa aking galit ng hindi nasasaktan. May sinabi ang kabilang partido kay Katrina, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot sa isang iglap. Nagngangalit ang mga ngipin, at ang kanyang mga mata ay mukhang mabangis. Okay, babayaran kita ng mas maraming pera, ngunit mayroon ka pang ilang araw. Ibinabanan niya ang tawag. Kasabay nito ang boses ng isang babae mula sa madilim na dulo ng koridor. Miss Zalensky, dito ka ba talaga nagtatrabaho? Nagkataon lang. Lumingon si Katrina at nakita niya ang isang dalagang naglalakad palabas ng anino. Dahan-daang nagsashay ang babae sa mga ilaw habang unti-unting lamilinaw ng lamilinaw ang kanyang mukha. Nang umakbay ang babae sa kanya, tiningnan siya ni Katrina mula ulo hanggang paa at ngumisi. At narito ako, iniisip kong sino ito ilang segundo ang nakalipas. Si Miss Hannigan pala. Ang reputasyon ni Maisie sa Baseburg ay kinaladkad sa putik. Ang sino mang nagbigay ng kaunting pansin sa balita ay makakaalam man lang ng ilang mga kaganapan na nagpahiya sa kanya. Hindi inaasahan ni Maisie na magkikita sila ni Katrina sa Glitz Club. Halos walang nakakaalam sa Baseburg na si Katrina ay mistress ni Eugene bago sila nalantad. Siya ay sumikat lamang pagkatapos ng ang iskandalo ay nalantad. Ang Elena ba na binanggit ni Miss Zalensky sa tawag sa telepono ay anak ng mga Chases. Kumunat ang noo ni Katrina at nag-iingat. Kilala mo ba siya? Kinurot ni Maisie ang kanyang baba at nag-isip. Kaya totoo na nagpalit ng pangalan ang anak ng mga Chases. Mukhang totoo ang chismis, walang planong kausapin si Katrina kaya tumalikod na siya at aalis na sana. Gayunpaman, pinigilan siya ni Maisie. Hindi naman talaga mahirap kung gusto mong hanapin si Barbara Chase. Natigilan si Katrina. Umikot si Maisie at huminto sa harapan niya. Sa pagkakaalam ko, kamakailan ay nagkaroon si Barbara ng 2 bagong kaibigan sa Baseburg. Mga bagong kaibigan. Tumingin sa kanya si Katrina at nanunuya. Anong klaseng kaibigan ang maaari niyang makilala dito? Isang buntis ng ngiti ang binigay ni Maisie. Siyempre, si Riley, ang anak ng Hill, at ang nag-iisang Mrs. Goldman, si Maisie Vanderbilt. Natigilan si Katrina sa pwesto. Mrs. Goldman. Bigla niyang naalala ang eksenang nakita niya noong isang araw. Ang anak ni Eugene, si Francisco, ay kasama ni Maisie noong araw na iyon. And judgment from Francisco's attitude, halatang magkakilala sila ni Maisie. Pero ang hindi ko inaasahan ay kaibigan pala talaga siya ng beach na iyon. Kabanata 779. Sandali, kung ganoon nga, noon, inuna niya ang appointment ko noong nakipag-appointment ako sa Soul Jewelry. Alam na niya siguro kung sino ako noon pa. Sa ulirat, naisip ni Katrina ang delivery na dumating sa kanyang pintuan. Umalas ang katulong ni Maisie sa kalagitnaan upang pumunta sa banyo, kaya't tila kakaiba ang lahat. Ngayong naisip niya ito, sa wakas ay naunawaan niya na sila ay nasa isang panig. Sa Blue Bay Villa, aalis na sana si Nolan papunta sa kumpanya. Huminto siya sa pasukan. Nagbobotones ng kanyang cuff gamit ang isang kamay habang hinihiling kay Maisie na ayusin ang kanyang kurbata para sa kanya. Hindi nasisiyahang bamulong si Maisie, sinadya mong punatin na naman ang damit ko. Gusto mo ba talaga akong magtrabaho ng hiyubot-hubad? Ipinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, tumingin pababa sa shirt na suot niya, na pag-aari niya, at pinunasan ang kanyang mga tainga. Pwede mong isuot ang akin, hindi ba? Seryoso ako, kailangan kong lumabas ngayon. Umiwas si Maisie sa kanyang katawan. Nang makitang nagmamadali siya, naglagay siya ng bahagyang tame-time na ekspresyon at bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Hihilingin ko kay Seyday na dalhan ka ng damit. Magaling kang magutos sa iba, ha? Akin ka, at kailangan ding makinig sa akin ng mga empleyado mo. Ibinaba niya ang kanyang ulo, balak siyang halikan. Gayunpaman, itinaas ni Maisie ang kanyang daliri para harangin ang hindi mapakalinyang mga labi. Umalis ka na, hindi mo man lang sinabi na malilate ka na. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata at walang gana niyang hinaplos ang kanyang buhok.
Nais ko talagang may pasok kita sa aking bulsa at isama ka sa akin sa lahat ng oras. Napangiti si Maisie. I'll pass. Sa tingin ko mamamatay ako kung kasama kita buong araw, araw-araw. Tumawa si Nolan. Kinuha niya ang suit jacket at pinatong sa isang braso niya, tumalikod, at lumabas ng pinto. Tinalhan ni Seyday si Maisie ng ilang set ng damit sa tanghali. Pagkatapos ay lumabas siya kasama si Seyday pagkatapos magpalit ng kanyang bagong damit. Nangako siya kay Madam Nira na manunood ng opera kasama niya sa Golden Garden Theater. Hindi nararapat na hindi niya siputin si Madam Nira. Ang Green Garden Theater ay matatagpuan sa Hubblestone Street sa administratibong distrito ng Baseburg. Sa partikular, maraming matatandang may prestihiyosong background at pagkakakilanlan ang gustong pumunta sa Green Garden Theater para manood ng mga palabas sa teatro. Parehong regular na bisita ng teatro sina Richard at Madam Nira. Nasa ikalawang palapag ang reserved seats ni Madam Nira. Mas maganda ang view sa ikalawang palapag, at hindi lang ang entablado ang nakikita ng mga manunood, kundi nakikita rin nila ang kakaibang interior structure ng buong Green Garden Theater. Hindi gaanong alam ni Maisie ang tungkol sa opera, ngunit tahimik pa rin siyang nakaupo doon at nakikinig sa pagtatanghal. Tumingin sa kanya si Madam Nira at nagtanong, makakainip ba na samahan mo ako dito sa isang palabas sa opera? Napangiti si Maisie. Bakit magiging boring? Sa tingin ko ito ay medyo kawili-wili. Nagbuhos si Madam Nira ng isang tasa ng tsaa at bamantong hininga. Sa ngayon, kakaunti na ang mga kabataan na gustong makinig ng mga opera at dula. Paminsan-minsan ay tinitingnan ni Maisie ang screen ng kanyang telepono habang ni-record niya ang play at ipinapadala ang buong recording kay Riley. Sagipin mo ako. Natuto si Riley ng opera noong bata pa siya, kaya dapat alam niya ang isa o dalawang bagay. Maya-maya, nag-reply si Riley sa message niya. Anong gusto mong gawin ko? At kailan ka pa naging sophisticado para pumunta ka sa opera? Kasama ako ni Madam Nira. Nang muling mag-reply si Riley sa kanyang text, tahimik na pinatay ni Maisie ang screen ng kanyang cellphone. Nang makitang si Madam Nira ay palaging nanonood sa mga manunood, sinabi niya, ito ay isang dula na kilala bilang Circe o Xerxes sa Ingles. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay orihinal na inawit ni Circe, ang hari ng Persia, bilang parangal sa isang puno ng eroplano at sa lilam nito. Ito ay may pakana ng paninibugho, pagtataksil, at pagtataksil, na nagre-resulta sa isang breviary music cocktail. Nilinggan siya ni Madam Nira. Alam mo ang iyong opera. Isang awkward pero magalang na ngiti ang binigay ni Maisie. Mukhang si Riley ay maaari pa ring maging isang kapakipakinabang na kaibigan sa panahon ng gayong kritikal na sandali. Sa wakas ay naiintindihan ko na ang isa o dalawang bagay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa entablado ngayon. Biglang napako ang mga mata niya sa tapat ng opera box, at nakita niya ang isang lalaki na nakayakap sa isang babae, na parehong nasa 40s or 50s. Walang masama kung masaksihan ang isang matandang mag-asawa na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Iiwas na sana ng tingin si Maisie nang mapansin niyang parang hindi sila nagpapakita ng kalamangan. Kabanata 780, mas mukhang may pinagtatalunan sila. Hindi marinig ng malinaw ni Maisie ang kanilang pinagtatalunan, ngunit tila napakalakas ng paggalaw ng dalawa. Pagkatapos ay itinulak ng babae ang lalaki at binigyan siya ng isang sampal. Nang hawakan ng lalaki ang kamay niya at may sinabi, hinailan ng babae ang kamay niya sa palad niya at inikat ang ulo niya. Nakatingin siya na parang pinunasan niya ang kanyang mga luha, humarap ang babae sa stone beam sa harap ng observation deck. Nakita ni Maisie ang mukha niya sa isang iglap, at nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa tasa. Hindi ba iyon ang ina ni Helios? Ilang segundong tumigil sa paghinga si Maisie dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ina ni Helios at isang lalaking hindi kamukha ng kanyang asawa. Sino ang lalaking iyon? Mukha namang hindi magkasundo ang dalawa, pero niyakap lang siya ng lalaki, at halatang umiyak si Mrs. Boucher. Judging from all that, ang masasabi ko lang ay hindi mukhang simple ang relasyon nilang dalawa. Napagtanto na siya ay nag-ambala, tinanong ni Madam Nira, ano ang problema? Mabilis na binawi ni Maisie ang kanyang tingin at casual na sinabing nakangiti, wala lang, naiisip ko lang si Nolan sa eksenang ito. Mayroon kang napakagandang relasyon sa batang iyon, ha? Medyo naiinggit si Madam Nira, at medyo napahiya si Maisie. Muli siyang tumingin sa tapat at nalaman niyang wala na si Mrs. Boucher. Si Mrs. Boucher ang biyolohikal na ina ni Helios at tiyahin din ni Riley. Natatakot ako na ang mga Boucher ay magdusa ng isa pang malaking dagok sa kanilang reputasyon kung sino man ang tatakbo sa ganitong sitwasyon.
Siyempre, huwag nating ipagwalang bahala na ang lalaki ay maaaring kamag-anak din ni Mrs. Boucher. Gayunpaman, ang yakap na ngayon ko lang nakita ay parang hindi mangyayari sa pagitan ng magkapatid o magpinsan. Pumunta si Maisie sa banyo at nakipagkita kay Mrs. Boucher sa labas ng koridor ng banyo. Si Mrs. Boucher ay tila nag-ayos ng kanyang makeup, at ang kanyang mga mata ay namumula, na nangangahulugan na siya ay talagang umiyak. Sa pagbangga kay Maisie, si Mrs. Boucher ay natarante at tila nag-iisip kung saan sila nagkita bago ito. Unang binati siya ni Maisie bilang kagandahang loob, Mrs. Boucher. Ikaw ang. Hindi maalala ni Mrs. Boucher ang kanyang pangalan sa sandaling iyon. Napangiti si Maisie at nagpakilala, my name is Maisie. Kaibigan ako ni Riley, Maisie Vanderbilt. Binigkas ni Mrs. Boucher ang kanyang pangalan ng buo, pagkatapos ay nag-isip ng kung ano, at ang kanyang ekspresyon ay agad na lumabo. So ikaw ang asawa ni Nolan Goldman. Medyo napahiya si Maisie sa biglang pagbabago ni Mrs. Boucher. Hindi ko maisip na nasaktan ko siya bago ito. Isa pa, 2 beses ko lang siyang nakilala. Ang unang pagkakataon ay sa Lucchese's, na noong ginaya ako ni Willow, at ang pangalawang pagkakataon ay sa Somerton Auction Hall. Si Mrs. Boucher ay naglabas ng salamin at tiningnan ito. Alam kong mag-best friends kayo ni Riley. At nagkita tayo noon sa Lucchese's. Malapad pa rin ang ngiti sa labi ni Maisie. Oo, nandito ka rin ba para sa opera? Nagulat si Mrs. Boucher at natigilan ng ilang segundo, pagkatapos ay mahinahong isinara ang salamin, ibinalik ito sa kanyang pitaka, at walang pakialam na sinabi, hindi, pumunta ako rito para makipagkita sa isang kaibigan. Hindi nagtanong si Maisie, isa itong affair ng isang elder, not to mention na siya ay isang outsider. Wala siyang karapatang panghimasukan ng bagay na iyon. Tumingin sa kanya si Mrs. Boucher at sinabi bago tapusin ang usapan at umalis sa eksena, nabalitaan ko na iniligtas ni Nolan si Helios sa isla. Salamat sa kanya para sa akin. Nakatitig si Maisie sa likod ni Mrs. Boucher habang paalis siya. Bahagyang kumunat ang noo niya nang may pumasok sa isip niya. Umalis si Maisie sa Green Garden Theater matapos makinig sa dula kasama si Madam Nira. Sa labasan ng sinehan, isang medyo may edad na lalaki na tila kakilala ni Madam Nira ang lumapit sa kanya. Nandito rin si Miss Nira para makinig sa dula. Napatingin si Maisie sa medyo may edad na at bahagyang damilat. Siya pala, siya ang lalaking kasama ni Mrs. Boucher. Tinawag lang niya si Madam Nira bilang Miss Nira imbes na Madam Nira. Medyo nagulat si Madam Nira. Kailan ka dumating sa Slakova? Ngumiti ang lalaki. Ilang araw na ang nakalipas, pumunta ako sa Slakova para sa pakikipagtulungan sa chairman ng Eastwood Enterprise.